Marami sa atin ang nanunood ng mga horror movies. Para sa henerasyong ito, karamihan sa mga nakakatakot na pelikula ay tungkol sa paranormal, demonyo, exorcism at iba pang mga nakakatakot na palabas. Para sa ilan, ang panonood nito ay simpleng libangan. Ngunit hindi ba ito nakakapinsalang libangan lamang? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang ilang dahilan kung bakit dapat mong ihinto ang panonood ng mga horror movies. Masama bang manood ng mga horror movies? Hindi ikaw ang unang nagtanong ng tanong na ito. Habang ang mga Kristiyano ay nahihilig sa panonood ng mga kakilakilabot at mararahas na horror movies, tayo ay nagiging masyadong na-expose sa isang bagay na itinuturing nating hindi katanggap-tanggap. Bago ka manood ng mga horror movies, gusto kong ibahagi sa iyo at tulungan kang maunawaan kung bakit hindi ka dapat manood ng mga nakakatakot na pelikula. Mangyaring magkaroon ng bukas na isipan at naway makumbinsi ka sa ilang dahilan. Number 1, ang panonood ng mga horror movies ay lumuluwalhati kay Satanas. Ang mga horror movies ay laging may kasamang karahasan, puno ng katatakutan at kung ano pa mang masasamang mga bagay. Ang panonood ng mga ganitong movies ay maaaring talagang laban sa Diyos sapagkat niluluwalhati nito ang kasalanan, lalo na ang pagluluwalhati sa mga gawa ng kadiliman at ni Satanas o sa mga lumalapastangan sa Diyos. Ang katotohanan ay niluluwalhati lamang nito ang lahat ng mga bagay na nakay Satanas, katulad ng mga karahasan, takot at pagdurusa. Ang katotohanan ng bagay ay ang lahat ng mga horror movies ay may mga parehong tema. Lahat ng ito ay may madilim na tema. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito nararapat na panoorin. Bilang mga Kristiyano, hindi nais ng Diyos na makibahagi tayo sa anumang gawa ng kadiliman. Sa 1 Corinto chapter 10 verse 20 to 21. Hindi, ngunit ang mga hain ng mga pagano ay inihahandog sa mga demonyo. Hindi sa Diyos at hindi ko nais na kayo ay makibahagi sa mga demonyo. Hindi kayo makakainom ng saro ng Panginoon at sa saro din ng mga demonyo. Hindi ka maaaring magkaroon ng bahagi kapwa sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Habang lumalaki tayo sa ating pananampalataya, dapat tayong maging mas sensitibo sa kasalanan, kasamaan at sa ating mga ginagawa. Number 2. Ang panonood ng horror movies ay nagbibigay kay Satanas na pumasok sa iyong buhay. Ang totoo ay habang nanonood tayo ng mga horror movies, nililibang natin ang mga kaisipan at ideya ni Satanas. Ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na kumilos sa ating buhay. Kapag nanonood tayo ng masasamang mga palabas, hindi malabo na maaaring gamitin ito ng dyablo para makagawa din tayo ng kasalanan, magaya at makaapekto sa ating buhay. Si Satanas ay tuso. Sasamantalahin niya ang pinakamaliit na kahinaan na meron tayo. Sa Efeso chapter 6 verse 12, bilang mga Kristiyano, dapat nating lubos na malaman na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga puwersa ng mundo ng kadilimang ito, laban sa mga puwersang espiritual ng kasamaan, sa mga makalangit na dako. Alam natin na ang gusto lamang ng mga demonyo ay magnakaw, kumitil at pumuksa. Sinisikap ni Satanas at ng kanyang mga lingkod na dayain tayo sa anumang pagkakataon. Ang espiritual na pakikidigma ay hindi dapat baliwalain. Number 3. Ang panonood ng horror movies ay sumusuporta sa gawain ni Satanas. Ang mga pelikula ay isang makapangyarihang paraan upang maakit ang ating isipan at puso. At alam ng dyablo ang katotohanan nito. Madalas itong nagpapakita ng mga demonyo, kakilakilabot ng mga eksena, pagsamba kay Satanas at mga ritual na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Habang pinapanood mo ang pinakanakakatakot at pinakabagong horror movie, ito ay isang kahulugan na sinusuportahan mo ang mga inspiradong ideya ni Satanas. Dahil marami ang sumusuporta at nanonood sa mga horror movies ngayon, ito ay nagiging paraan pa sa mga producer na makagawa pa ng mas nakakatakot na mga palabas. Kapag nanonood tayo ng mga horror movies, malamang na sinusuportahan natin ang gawain ni Satanas. Dito ay binigyang inspirasyon niya ang isipan ng mga producer at direktor ng pelikulang ito na gumawa ng mga pelikula na higit pang nakakatakot. Binalaan tayo ng Biblia sa Efeso chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Number 4. Ang panonood ng horror movies ay nagbibigay ng pagkatakot at negatibong kaisipan. Sa totoo lamang, 90% ng mga bagay na pumapasok sa ating isipan ay nananatili sa ating utak sa loob ng maraming panahon. Kung tayo ay nanonood ng mga nakakatakot na palabas, malamang na magkaroon tayo ng pagkatakot sa ating puso at isipan. Kapag natatakot tayo, bumibilis ang tibok ng puso natin, tayo ay tumatalon at sumisigaw.
maaaring matrigger tayo at magkaroon ng pagkabalisa. Ang mga horror na pelikula ay dinisenyo upang makabuo ng ilang emosyon tulad ng stress, takot o pagkabigla. Ang panonood ng mga nakakatakot na horror movies ay maaaring makaapekto sa pagtulog. Higit pa ay maaaring humantong sa mga perceptual, distortion, delusion, hallucination at mangungot. Tandaan na ang espiritu ng pagkatakot ay hindi nanggagaling sa Diyos sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan. Tayo ay liwanag ng mundo. Ang mga horror movies ay naglalarawan ng dilim, kaya't hindi tayo dapat na maging kabahagi ng kadiliman. Habang lumalapit tayo sa Diyos, dapat din tayong lumayo sa anumang bagay na may kinalaman sa madilim na bahagi. Kaya naman, dapat tayong magsikap na madaig ang impluwensya ni Satanas at kasama na rito ang mga horror movies. Inihahambing ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga tagasunod sa liwanag na sinasabing tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang pagiging liwanag ay paggawa ng mga bagay na may layunin at sa paraang nakakalugod sa Diyos. Ang panunood ng mga horror movies ay maaaring makapagbigay sa atin ng kasiyahan sa isang sandali, ngunit maaaring itong dahan-dahang magdulot sa atin ng mga maling ideya at ang dyablo ay gagawa sa kung paano niya tayo maaaring tuksohin na mahulog sa kasalanan. Dapat tayong maging matalino sa kung paano natin ginugugol ang ating oras. Dapat tayong maging responsable sa limitadong oras na meron tayo. Sa halip na manood ng mga horror na pelikula, maaari tayong magpuri, magparangal at manampalataya sa Diyos. Dapat nating ituon ang ating isipan sa anumang totoo, marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig, mabuting reputasyon na may pagpupuri at pagluluwalhati sa Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.